ang may-ari nila ng ating dalawang barangay control, Dalangsina, Lamesa, Torta, para sa pagkakapinabangan ng buong barangay Pineda. Para makapasara all ko na talaga. Francisco Juan de Leon, Kagawad Michael Punico, Kagawad Alex Ariola, Kagawad Rafael Dulpin, Kagawad Daryl de los Reyes, Kagawad Jorge San Andres, Kagawad Husan Puno, Kagawad King de la Cruz, House Chairperson Claudine Quintana at SA Council. Nagpapasalamat po ang lahat ng Batang Pineda, Barangay Security Force, Barangay Staff, Pineda Task Force Health, Pineda Task Force Clean and Green, at sa lahat ng mga empleyado at mamamayan ng Barangay Pineda. Nakita niyo naman po, sa lahat ng nire-request ng ating butiing Kapitan Frankie De Leon, hindi po ito pinaihindian ng aming Ate Sara at Kuya Curly Vizcaya dahil gusto na kayong bigyan ng regalo sa inyong malalapit na fiesta sa October 15. Once again, Barangay Pineda po ang malagapisyon na po kaperoma ang mobile patrol at iba pang gamit. Bigyan po natin sila na masigaw mo para kapag yung kasama hilawa! Ayun naman po, talaga naman nakikita nyo na tuloy-tuloy ang pagtulong at pagsuporta ng ating St. Gerard Charity Foundation sa pangunguna ni Ate Sara at ni Kuya Curly. Alam niyo po, Barangay Pineda, nakakamuha at nakakataba ng puso makita na na-appreciate nyo po ang pagtulong ng ating St. Gerard Charity Foundation. Kaya naman, ang susunod po natin magsasalita, ito na po ang pagkakataon natin. Upang makilala naman po ang isa sa may akda ng St. Gerard Charity Foundation. At maraming nagtataka kayo, ano ba at sino ba ang St. Gerard Charity at Construction? Well, isa lang po silang pribadong kumpanya dati na kung saan isa po sa mga advokasya nila at corporate social responsibility ang pagbibigay ng tulong sa lahat at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So matagal na po sila isang charity foundation na kung saan tinatouch po nila ang lives at buhay ng bawat Pilipino. Kaya naman itong dalawang mag-asawang to nakaisip at nagbigay ng isang realization na kung kami po ay nakakatulong at kung sila ay nakakatulong sa mga Pilipino, bakit hindi tayo tumulong
ligaya sa lahat ng bata, matanda, sa lahat ng Pasigueño. Di ba po? Kaya naman yes, ako. Kaya naman nakakatuwa isipin na meron isang Pasigueño, isang laki sa hirap. Alam ko po, hindi ko hanap mo na sa tunay na buhay. Sino po din yung mga Bisaya? Pakitaas mo ang kamay ng mga Bisaya. Sino din yung mga Palabino? Ayan. Ang susunod ko papakilala sa inyo ay isang Bisacor. Tugong Bisaya at Tugong Bicol. So, nag-umpisa po siya at galing po siya sa isang mahirap na pamilya na kung saan naranasan niya ang tunay na hirap at pagsasakripisyo parang siya ay makakamit ng isang tagumpay. So, kung ano po ang naranasan nating hirap at pagtsatsaga at sakripisyo ngayon, naramdaman po rin itong taong ito. Yes, at syempre, ito rin magsisilbing inspirasyon din ng bawat Pasigueño. Correct. Isa rin po siya sa mga nakaranas na walang bahay. Yung dating po sa Paul na siya po ay nakatira sa isang squatters area. Wala rin suot na damit. Yes. At siya po ay nagtapos ng pag-aaral na kung saan siya po ay nagtatrabaho sa ating malaking simbahan sa lungsod ng Pasig. At sa tulong rin ng ating mga kaparingan sa ating katedral. Yes, kaya isa sa mga layunin ng itong taong ko ay matulungan si Ate Sara sa kanyang pangarap na mabubulan ang pangangailangan ng ating mga estudyante upang makapagtapos ng kanilang edukasyon, di ba? At mabigyan ng talaga namang promising at very ideal na scholarship. Dahil nabanggit ko po na itong taong ko ay wala din silang bahay kasama si Ate Sara. Wala silang permanenteng tirahan. Sila po ay lumaki na talagang walang permanente at sariling bahay. Actually, talaga nga, naikwento before na talaga nga, halos parang sila yung naging unang naging squatter sa Broadway. Kaya naman talaga namang pinapakilala ko sa inyo, sino po ba ang nakakaintindi at nakakaunawa sa kahirapan ang nararanasan natin ngayon, kundi ang mga tao na nagsimula sa hirap. Tama po ba? Ito pong tao ko, pinalaki ng isang mga magulang na galing sa broken family. Galing siya sa broken family pero hindi po dahil sa ibang mga dahilan. Bagkos sila po ay nagkahiwalay dahil sa kahirapan na ayaw po niyang mangyari sa bawat Pasigueñong nakakasalamuha niya. Ito po taong po ay nagbibigay ng opportunity at pag-asa sa hindi kumulang na 99% na empleyado na taga-Pasig ng St. Gerard. Mga kaibigan, Barangay Pineda, hayaan ko po ipakilala ko sa inyo ang isa sa mga taong nasa likod ng St. Gerard Charity Foundation pero nagkakaroon si Kuya Harry Vizcaya. Magandang salamat po sa inyo lahat. Salamat po kay Kapitan Frankie Sabu. Kay Kapitan Frankie ng Pineda, ang magkakaroon ng pagpunta bagay. Sa pagpapatuloy po sa amin dito, masaya po ang puso namin sa pagbibigay ng tulong na ganitong klaseng bagay. Sapagkat ito po ang naging kahalagang advocacy namin. Kasi ito po ang pinaka-dapat-dapat namin na uri ng advocacy. Kasi dati po, namatayan po ako ng kapatid. Nung panahon po na kami mag-asawa ay talagang hirap. Hindi po namin nabigyan ng gamot ang aking kapatid. Hindi ko rin po pa-hospital ang aking kapatid sapagkat hirap na hirap po kami ng mga pangayon. Ang anak ko po ay pinag-debit po namin at gatas. Talagang wala kami kapera-pera. Para namin silang mahal, yung mga anak namin, mahal din po namin. Yung kapatid ko mahal din po namin. Hindi ko po alam kung sino ang pipiliin ko sa kanila. Kaya parang sa mga panahon po ngayon, ay gusto ko tulong na sila, pero kailangan mamili ka. Kailangan kumapit sa patuloy, pero mga panahon ngayon, wala kaming makapitang patuloy.
Kaya nung lumapit po sa buhay namin ito, tagumpay na ito, ay talaga namang naging malapit po sa amin ang Lord of Mission. Dahil nararamdaman po namin ang mga tao talagang tunay na nangangailangan. Yung damang-damang ko sila, sapagkat yung nangangailangan ka ng gamot, nangangailangan ka ng paggamot, ay wala kang kalapitan. Kaya sa araw-araw na malapit ang mga tao sa amin sa office, humihingi ng paggamot, humihingi ng paggamot, dapat po namin sila. Kaya ang ginawa po namin, instead na magkas na pumunta ang mga tao sa office, ay ang ginawa po namin, bakit hindi tayo ginagawa mission? Ilabas natin ito, ilabas natin ito sa mga kapapasi. Kasi before po, ay talagang tumutulong na po kami sa iba't ibang dako ng Pilipinas po, kung saan po ang aming mga projects, kung saan po ang nakakating sa sulok at sulok ng Pilipinas, ay tumutulong po kami, lalo po sa mga cities, cities. Pag humingi po sila ng tulong sa amin, ay alam po kami nagpapadala ng tulong sa kanila. Maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin dito at patuloy po namin gagawin ito ang patuloy sa mission sa pamamagitan ng charity foundation na aming ginagawa at marami pa po natin susunod na mga next project at tayo po ng mga biglas na yan ang pagkitaan po namin at yung mga palugaw po at mga pagkain po para sa mga apostado po natin ng mga kababayan. Maraming salamat. Barangay Pineda, bigyan natin sa magkabong palakpakan ng Wendy Vizcaya. Nandito ako sa Bicol Region. Alam mo po, Barangay Pineda, kami po dito nasa harap, ako po personal, gusto ko po ipangilala ng tao ito at gusto ko po ihatid sa inyo ng may buong puso at proud na po buong pagmamalak po pinapakilala sa inyo. Ito pong tao ko isang tipikal na tao kung saan lumago sa pagtulay at paggabay ng kanyang mga magulang. Isang napakasimpleng babae. Isang napakasimpleng babae. At of course, siya po ay palaki. Sino po dito yung mga naging OFW? Itaas po ang kamay ng mga nanay, tatay, mga lolo-lolo naging OFW. Nararamdaman sa inyo ang hirap na isang OFW na nawalay sa kanyang mga anak. Tama po ba? Isa po siya sa nagsumikap po ang kanyang mga magulang ay nagsumikap sa ibang bansa upang matulungan at matulungan itaguyod ang kanilang mga anak. Sino din yung mga solo parent? Ayan. Dahil nasa na rin po mga solo parent sa isang pamamalaan dahil siya yung kasama rin ng anak niya para may kataguyod ng mga anak. Yes, nakita niyo kung gaano kahirap ang mawalay sa mga anak. Nakita niyo kung gaano kahirap magpalaki. Alam mo po ang mga magulang ng papangalaman po sa inyo. Isa lamang po housekeeping, mga typical na OFW po sa ibang bansa. Kaya naranasan po ng itong tao po kung paano po sumikap at maghirap sa ibang bansa upang makapagtanlang ang kanilang mga pangarap. Yes, at syempre, ito rin ay naging magandang inspiration din lang sa ating mga kababaihan at nanay. Dahil isa niyo siya sa naging backbone ng ating Kuya Corny Vizcaya. Yes, kaya talagang hindi magkakagumpay ang itong tao ko kundi sa kanyang pagsusumikap. Siya po ay nag-aral sa Pasig, sa Kumpleto Linggo, at talaga naman bata pa lamang siya. Siya po ay may puso na upang tumulong. Siya po ay sumasali sa mga organisasyon ng mga mother ay nagbibigay naman ng outreach program at pagtulong sa ating mga mahihirap na mamamayan sa San Miguel at sa ibang dako pa ngayon sa Batangas. Hindi yung ibang mga nanay dito na kabataan ni Ate Sarah, nakikita ng tumutulong ko dati dahil sa outreach program. Correct. At of course, napakasimple ng kanyang pamumuhay. Siya ay sumulok ng iba't ibang hanap buhay
na kung minsan ay nag-fulfill pero hindi mo ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap. At doon na nag-umpisa ang talaga ng mga pakikipagtulungan at pagsasamahan at mabuting relasyon niya kay Kuya Curly dahil nag-aral siya sa Pasig Catholic College. Yes, at syempre, ito mga kung sinasabi nga natin, kinukwento natin kanina, sa ibang bansa may Princess Diana. Ito naman, ito yung parang Princess Diana ng Pasig. Pero ito yung reachable. Talaga na yung pagmamahal, yung bukal na pagtulong niya, ay talagang nanggagaling sa kanyang puso. Sino po dito yung mga nanay? Itaas ang kamay ng mga nanay, mga ate. Di ba mo ito po mag-alaga ang isang ina? Gagawin mo ang lahat para naman matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Ganun din po si Ate Sara Vizcaya. Siya po ay may 4 na anak. Itinagawin niya po ito sa pakikipagtulungan ng kanyang asawa na si Kuya Curly. Sino ba dito yung may mga anak na po na may person with disability? Sino po dito may PWD na anak? Ramdam na ramdam din po yun ng ating mahal na Ate Sara. Dahil sa po din siya sa mga mabubuting nanay at magulang na inaalagaan ang mga mayroong disability na anak. Kaya ramdam na ramdam iba ang pagmamahal ng isang babae, ng isang anak, at ng isang ina. Kaya ito pong ginagawa ng free medical mission sa bawat sulok ng lungsod ng Pasig. Isa na ito sa kanyang mga advokasya at layunin na unang at primary need ng Pasigyo na sobra yung namilis at sobra yung kailangan is ang health program. Diba? Dahil kung tayo po ay malusog, may malusog na pangkatawan, malusog na pag-iisip, tayo po ay patuloy na lalaban sa buhay at para makumpad natin ang ating mga pangarap. Barangay Pineda, bigyan natin ng pagkakataon makilala ang tunay na may pusang malasakit, hindi lang sa bata, matanda, lola at lola ang inyong kasarian. Yes, at syempre, ito nga yung ating, ang ating namin, ang ating nyo, at ang ating namin lahat. At susunod na magiging ina na naman po ng Pasig Barangay Pineda, bigyan natin ang sila ng palakpakan na may masakit. Ate Sara Vizcaya! Good morning, Barangay Pineda! Hi! Hello! Ang hina, parang gutom kayo. Gutom na ba kayo? Ay, hindi na nakapag-lugaw? So, magandang umaga. Good morning sa inyo. Ako si Ate Sara. So, palakpakan yung sarili niyo kasi kung wala kayo dito, wala kayong medical mission na mapunan. Na-miss niyo to? Meron ba ito noon? Ay, wala. Ay, wala. Hindi. So, ano meron tayo ngayon? May libre tayong check-up. May libre gamot kayong iuuwi. At least 1 month supply ng gamot nyo. Tapos meron tayong libre na check-up ng mata. May libre din tayong bunot. Kaya kung sino pa gusto magpabunot, kahit walang ipubunot, pwede. Okay ba? Para tumatawa si Kuya sa video. Ayan. So, meron din tayong libreng masahe, haircut, saka mani and pedi. Meron tayong kids corner. So, kung nanay na gusto mag-relax, pwede nyo iiwan pansamantala ng mga magulang ang pansamantala. Balikan nyo rin yung mga anak nyo. Yung mga anak nyo dun sa kids corner, dun sa Batang Pasigueño organization na nag-organize nito. So, okay ba yun? May binayaran ba kayo? Wala? May binayaran ba kayo? Free lahat yan. So, ang gusto kasi ni Ate Sara, maalagaan kayo. Okay ba na alagaan ko kayo? Kaya lahat, relax lang kayo. Hindi na ako magsasalita ng mahaba para makakain na rin. Relax. At hayaan niyo ako na ngayong araw, alagaan kayo ng isang Ate Sara. Okay ba? Parang ang hit mo. Magandang umaga ulit sa inyo lahat.
walang atubili ang mga lagang isang ina. Yes, at Siya Ate Sara. At syempre, hindi scripted. Correct. No? Talaga namang pag tumutulong, dapat agaran. Ang pagmamahal dapat totoo. No? At nagkakaling talaga sa iyong puso. Correct. Alam niyo po, we are very excited to give you chance na mamili. Wala po yung pagkakataon nyo, na makilala, makipagkamay, at humingi ng tulong. Wala po ang St. Gerard Charity Foundation. Si Ma'am Sara mismo, si Ate Sara mismo, ang tumatanggap lahat ng mga medical assistance, financial assistance sa kanyang charity office. Dahil gusto niya na monitor niya at nalalaman niya kung ano talaga ang pangangailangan ng mga bawat pasigay. Gusto niyo po ba yun? So ito po ang free medical mission na ito. Gawin niyo po ng right avenue upang makilala niyo po ang ating isang Ate Sara Vizcaya. At sa mga nakakalam po, kapag kayo po ay hihingi ng tulong sa ating charity office, magdala lamang po kayo ng inyong medical certificate, certificate of indigency, At Xerox copy ng iyong ID. yes, at medical abstract. At kaya naman patuloy tayo na magbibigay ng suporta at tulong, of course. Gusto niyo po ba yun? Alam mo, may topic po tayo dyan. Ano yan? Dahil kay Ate Sara, alaga ka. Pakulo nga. Ulitin po natin ang ating tagline. Ano yung ating tagline? Kay Ate Sara, Mahina para kay Pineda. Dahil kay Ate Sara, alaga kay taas namin ang ating maliwanag na kaibay. Ako na ang mga pinakakuha. Itaas mo po ang maliwanag na kaibay. Yan, maya-maya lang po. Tayo po ay bubulong ng ating mga mananalo ngayong umagang po. And of course, isa sa makakatuwa ni Ate Sara Vizcaya, hindi lang po siya pang Munich Queen, but more so, siya po ay naka-focus sa women empowerment. Magandang umaga mga kay Pineda. Bigyan natin naman sila ng palakpakan. ang ating nag-iisang beauty queen ng Santa Pasig. Miss Chelsea Sutsui! Asher Lieutenant Nice also. Ito po ang muling anak po ng ating City Councilor Reggie Valderrama at handa na rin magbigay ng tulong at serbisyo. Palapakan po natin kung si Kuya Rex Valderrama.
Gerard Construction Charity Foundation. Alam niyo po, natutuwa po ako na makita kayong lahat dito. At sabi nga po kanina, hindi lang po ako isang beauty queen, isa rin po ako ang arkitekto, at isang ina, isang babae. At talaga po ang gusto kong maging plataforma ko, kung sakali man po na tayo ay palarin, ay nabigyan po ng tamang suporta at programa ang mga kababaihan po dito sa Pasig. And isa na po ito sa mga ginagawa natin. Una, of course, pinaka-importante ang kalusugan. Kaya nga po ang St. Gerard Charity Foundation, pati na Kuya Curly at Ate Sara, talagang ito yung unang binigyan ng pansin. Kasi bago po tayo maging successful sa trabaho, sa eskwela, importante po na tayo ay malusog, walang sakit. At kaya nga po, dinala po dito yung mga free medical services po para po, hindi na po kayo mag-alala na kailangan nyo pang magbayad, gumastos para lang po matutunan po yung pangangailangan natin sa trabaho. Aside from that, tayo po wellness. Kaya po, ito nagigilid pa natin mga kasamahan na nagigilid po ng mga primerta, humanity, meron po massage, at po ay pang-iba. And hopefully po, magkakaroon na tayo ulit sa mga susunod na mga araw. Huwag po kakalimutan, dito po kami para tumulong. Dito po kami para tumulong po yung mga ginagawa po sa kasi. At mga kaasa na kayo na makikita kami. Wala po kami ibang hangarin kundi magmamasabi at magbigay ng tulong sa aming pagpapasabi. Muli po ako po si Shanti Susan, ang inyong arkitekto na Pasig at salamat po sa lahat. Maraming salamat. Architect ko si Shanti Susuki. Ganda ko. Ha? Oo, kawamis mo. Ha? Alam mo mga kaibigan, alam mo nakikita lang talagang pinipili talaga at talagang siguro po yung puso at talagang sumama sa advocacy at dalingin ng ating Ate Sara Vizcaya. Ito po mga taong ito. Talaga naman pag nabigyan nyo ng pagkakataon upang kayo po ay patuloy na maglingkuran at mapaglingkuran dahil sa mga talaga naman natatangin niyang expertise, passion, talent, at talaga namang puso nila sa pagsaservisyo. Alam ko mas magiging matagumpay, isang mas magiging makaguluhan at talaga namang magighawa ang lungsod ng Pasig. Ang susunod natin papakilala sa inyo isang kaibigan, isang anak, ang talaga naman kahit wala siya sa isang opisyal na paguli, siya po ay talagang kahalili ng kanyang ama. Yes, katulong niya sa tulong at servisyo sa bawat pasigil. Sinasabi nga nila, pagpasok lang po sila ng Consiglio Maderama, itong tao ito ang talaga makaharap sa inyo, pamibili sa inyo ng suporta. At talaga naman naging saksi siya kung ano po ba ang tunay na pangangailangan ng Pasigueño. Dahil siya mismo ang gumagawa ng barangay upang patugunan ang pagtulong-tulong nila sa ating mga mamamayan. Yes, at siya yung natin na kanilang nagawang Nietzsche, barangay Pineda, isang malakas na palakpakan para sa Tapat Maderama, Kuya Consi. Yes! Maderama! Morning! Hi! Hi! Good morning! Hello! Nakatuloy mo po ba ako? Pagbati nga pala rin sa mga umaga at pasalamat ng aking pong ama na si Jose Reggie Valderrama sa 18 taon na ibinigay niyo po sa kanya upang maipigil ko sa akin sa lungsod ng Pasig. Ang ating pagkatsihan patapos na po ng kanyang termino at ang kanyang servisyo naman po ay di natin matatawaran. Lalo po rin sa Barangay Pineda, alam ko po ang minahal niyo po siya. Lalo na po siya ang ating pong kapitan, Frankie Tumayon, at ang kanyang pong
Council. Kasama na po ang napakasipag namin staff kasi ako ay isang taga-Pineda. Kilala niyo po si Apple? Okay. Mabalik po si Apple pag laging handang pagulong sa inyo. Lalo na po sa Real sa Medical. Ngayon po, ako naman po ay maharap sa inyo bilang isang bata na nangarap na kung saan upang masundan ko kung ano man po ang nagawa ng aking ama. Sa pamamagitan po niya Pasara at sa may salita ng bamba, wala pa ang tumulong sa inyo. Yun lamang po at maraming po salamat. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng mga taga-Barangay Pineda. Ako po si Kagawad Michael Publico on behalf of Barangay Council ng Pineda, headed by Barangay Captain Frankie De Leon. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa St. Gerard Charity Foundation. Of course, sa pamunayan ng ating ate Sara and Kuya Frankie. Sa po na kanyang mga kasama, maraming salamat sa mga inisyatibo, lalo na yung mga serbisyong pang-medical na makakatulong po sa aming barangay. So, paulit-ulit kami magpapasalamat. Ito naman po ay para sa kapakanan ng mga taga-Barangay Pineda. Sabi nga, samahan niyo ang serbisyong alaga ka. Maraming salamat.